Bakit si Superman nasa labas ng brief? Magandang tanong yan. Karaniwan si Superman ay nasa labas ng mundo para bantayan ang Earth mula sa mga banta o para magligtas ng mga tao. Madalas Hindi. Ang sabi ko, bakit nasa labas ang brief ni Superman? Gets ko na. Karaniwan kasing si Superman ay madalas na nakasuot ng kanyang brief sa ibabaw ng costume niya. Isa itong iconic na bahagi ng design mula pa noong unang mga comics. Pero sa modernong adaptations, minsan binabago na rin ito para mas maging modern o mas realistic ang dating. Meron ba siyang brief sa loob? Oo, meron pa rin naman. Kahit na minsan hindi na ganun ka-prominent ang brief sa costume, madalas ay may parang detail pa rin ito sa modernong mga version. Depende na lang talaga sa artist o sa version ng character. Ang ibig mo sabihin, nagsusuot siya ng brief sa loob. Dalawa brief niya. Pwede ring isipin na ganun, pero kadalasan ang brief niya ay bahagi lang ng costume mismo, kaya parang isang layer lang talaga. Kaya technically, isa lang ang brief na nakikita natin sa labas. At yung isa ay naka-vest lang sa loob. Si Batman din ganun. Ang brief din nasa labas. Bakit puro brief nila nasa labas? Oo nga, napapansin din yan kay Batman at ilang iba pang mga superhero. Noon kasing panahon, parte talaga ng design nila yung brief sa labas para mas maging striking at madaling makilala. Pero ngayon, madalas binabago na rin ang mga modernong adaptasyon para mas maging contemporary ang hitsura. Si Thor. Nasa labas ba brief nun? Oo, ganun talaga ang naging style ng ilang mga classic na superhero, kaya medyo nakakatawa rin isipin. Pero at the end of the day, bahagi na rin talaga ng kultura ng comics yung ganong klaseng design. Bakit si Thor may martilyo? Karpintero ba siya? Oo nga, parang nakakatawa isipin na si Thor ay parang karpintero dahil sa martilyo niya. Pero sa mitolohiya, ang martilyo ni Thor ay isang makapangyarihang sandata na nagbibigay ng lakas at proteksyon. Kaya kahit na mukhang simple, may malalim na kahulugan din ito. Si Spider-Man naman, bakit malaki mata? Oo, tama rin. Yung malalaking mata ni Spider-Man ay parte ng kanyang iconic na disenyo. Nakakatulong din ito para mas malinaw ang kanyang expression at nagbibigay ng mas dramatic na dating tuwing lumalaban siya. Sobrang bahagi na rin ito ng kanyang character. Si Captain America. Ano yung hawak-hawak niya? Si Captain America naman, kilala sa kanyang kalasag na halos parang simbolo ng katakangan at proteksyon. Ang kanyang shield ay gawa sa vibranium, kaya napakalakas at napaka-durable nito. At syempre, parte rin ng kanyang karakter ang pagiging leader at pagiging inspirasyon sa mga kasama niya. Sino ba ang pinakamatandang superhero? Maraming superheroes ang may matandang pinagmulan, pero kadalasan si Thor ang itinuturing na isa sa mga pinakamatanda dahil siya ay isang Norse god. Mayroon ding mga characters na sina Adam Warlock na may napakatandang kasaysayan at iba pang mythological na mga bayani. Kaya depende rin talaga sa kung anong universe o mythology ang titingnan. Si Superman, ilang taon na ngayon? Si Superman ay unang lumitaw noong 1938, kaya kung bibilangin natin ang edad niya mula noon, halos mahigit 80 taon na siya ngayon 2024. Pero sa loob ng kwento, parang mas bata pa rin siya dahil hindi naman talaga tumatanda ang mga superhero sa parehong paraan ng mga normal na tao. Si Spider-Man, ilang taon na? Si Spider-Man naman ay unang lumitaw noong 1962, kaya kung bibilangin natin ang edad niya mula noon, mga mahigit 60 taon na siya ngayon 2024. Pero sa loob ng mga kwento, madalas ay mas bata pa rin siya. Kadalasan nasa late teen to early 20s ang edad niya. Si Captain America, ilang taon na? Si Captain America ay unang lumitaw noong 1941, kaya kung bibilangin natin ang edad niya mula noon, mga mahigit 80 taon na rin siya ngayon 2024. Pero sa kwento, dahil sa Super Soldier Serum, parang hindi siya tumatanda, kaya mukhang laging bata ang itsura niya. Sino ba pinakamagaling sa lahat? Pinakamalakas? Depende talaga
sa pananaw at sa kung anong pamantayan ang gagamitin. May mga superhero na mas malakas sa physical na aspeto tulad ni Superman at mayroon namang mas matalino o may iba pang kakaibang kakayahan gaya ni Doctor Strange o ni Scarlet Witch. Kaya ang sagot ay talagang depende sa kung anong aspeto ng pagiging malakas ang titingnan. Si Wonder Woman, ilang taon na? Si Wonder Woman naman ay isa ring napakalakas na superhero dahil may taglay siyang Diyos na lakas mula sa mga Greek gods at meron din Ang siyang mga sabi ko, ilang taon na si Wonder Woman. Naiintindihan ko. Si Wonder Woman ay unang lumitaw noong 1941 din. Kaya kung bibilangin natin ang edad niya mula noon, halos mahigit 80 taon na rin siya ngayong 2024. Pero sa mga kwento, dahil isa siyang Amazonian at may mga supernatural na katangian, kadalasan ay hindi rin siya tumatanda sa parehong paraan ng mga normal na tao. Meron bang anak si Wonder Woman? Oo, sa ilang version ng mga kwento at comic books, may mga pagkakataon na may anak si Wonder Woman. Halimbawa sa ilang storyline, mayroon siyang anak na si Hippolyta o kaya naman si Donna Troy na minsan itinuturing na parang kapatid o anak-anakan. Depende rin talaga sa kung anong timeline or version ng kwento ang titingnan. Ano ba naging anak niya? Babae, lalaki? Depende talaga sa version ng kwento. Sa ilang storyline, mayroon siyang anak na babae, tulad ni Hippolyta o si Donna Troy. Sa iba namang kwento, may mga anak na lalaki o kaya naman ay parang anak-anakan lang. Kaya nag-iiba-iba rin depende sa kung anong era o continuity ang sinusundan. Meron na ba siyang apo? Matanda na siya, di ba? Oo, sa ilang mga kwento at alternate timelines, may mga pagkakataon na mayroon siyang apo. Halimbawa sa ilang future stories, napapakita na may mga susunod na henerasyon ng mga Amazonian o mga bayani na nagmumula sa kanya. Haya sa ilang bahagi ng kwento, talagang nagkakaroon din ng mga apo si Wonder Woman.